Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pangyayari na nagpakita na ang pera ay nagagamit para matakasan ang anumang pananagutan sa nagawang kasalanan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Hindi na bago ang kalakarang money talks. Dito ay nalulusutan ng mga taong may pera at kapangyarihan ang anumang pagkakasala sa tamang presyo. At kung mga kapwa mayayaman din ang magkaaway ay ang kapit naman nila sa mga makapangyarihang tao sa bansa ang basehan kung sino ang mananalo. Sa Thailand, ang mayayamang mga tao na ito ay tinatawag na High So o pinaikling salita ng High Society. Sila ang mayayamang may impluwensya na may mataas na estado sa bansa. Marami ang naniniwala na ang mga taong ito ay nakakatanggap ng special treatment sa mga legal na usapin, kaya't kadalasang nakakaiwas sa parusa o makakakuha ng mas magaan na sentensya kesa sa mga ordinaryong tao. Gaya na lamang ng kaso ni Orachorn Ayudhya o mas kilala sa pangalang Prewa. Ang babaeng ito ay nasangkot sa isang matinding aksidente na naging dahilan para pag-usapan ang nagagawa ng kayamanan sa pagkamit ng hustisya. Noong December 27, 2010, 2 araw lamang matapos ang Pasko, ang 16 years old na si Prewa ay mabilis na pinapatakbo ang kanyang Honda Civic sa Bangkok, Thailand. Ito ay iligal dahil ang maaari lamang magmaneho ay ang mga taong nasa 18 years old pataas. Dahil abala sa kanyang cellphone habang nagmamaneho sa Don Muang Tollway, ang kotse ni Prewa ay bumangga sa isang van na may mga estudyante at guro galing Thammasat University. Ang van ay may sakay na 14 na katao at sa lakas ng pagkakabangga ng kotse ni Prewa sa likod nito ay nawala ng kontrol ang van at sumalpok sa pader ng highway. Dahil sa malagim na aksidente, 4 na tao ang agad na namatay kasama ang driver. Ngunit makaraan ng ilang araw, 9 na tao ang nasawi sa pangyayari at 6 ang malubhang nasugatan. Halos lahat ng mga namatay ay mga estudyante sa isang universidad. Sa kabila ng matinding salpukan na nagdulot sa pagkawasak ng kotse, si Prewa ay tumamo lamang ng konting galos. Sa gitna ng kalunos-lunos na aksidente ay makikita siyang nakasandal sa isang semento na hindi nasaktan at nagte-text sa kanyang BlackBerry phone habang ang mga biktima ay nakahandusay sa paligid niya. Ang imahe ni Prewa na kaswal na nagte-text matapos magdulot ng aksidente na kumitil ng 9 na buhay ay nagdulot ng matinding galit mula sa mga nakakita sa larawan. Ang larawan ni Prewa na nagpapakita sa kanyang maliwanag na kawalan ng malasakit ay mabilis na kumalat sa media na nagpasiklab sa galit ng publiko. Marami ang nabalisa sa kanyang tila kawalan ng emosyon o pagsisisi. Nagkalat ang opinyon at haka-haka ng publiko. Kinwestiyon ng mga tao kung bakit siya nakakapagmaneho kahit na menor de edad pa lamang at hindi nag-iingat sa kanyang pagdadala ng kotse. Hindi naman siya lasing noong panahong iyon, ngunit napag-alaman na nagte-text siya habang nagmamaneho kaya't hindi nakatutok ang atensyon sa kalsada. Lalong nagalit ang mga tao nang malaman ito. Haka-haka ng iba na doon sa larawan ni Prewa, kinokontak na siguro niya ang kanyang mga magulang na kumuha ng abogado. Hustisya ang sigaw ng publiko ukol sa nangyari, ngunit nanghina sila nang malaman na binigyan lamang ng suspendidong 3 taong pagkakakulong si Prewa dahil daw sa kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Humantong ito sa mga akusasyon na ang kanyang mayaman at maimpluwensyang pamilya ang naging dahilan sa napakababang parusa ng korte. Ang pamilya kasi ni Prewa ay galing sa Tepasadin clan na may napakatagal ng ugnayan sa royal family ng Thailand na umaabot sa 200 years. Ang prestihiyosong kasaysayan na ito ay nagdulot ng mga hinala na ang katayuan ng pamilya at ang kontribusyon sa bansa ay may papel sa desisyon ng korte na pag-aani ng kanyang parusa. Sa panahong ito, ang angkan ng Tepasadin na Ayudhya kasama ang pamilya ni Prewa ay binubuo ng humigit kumulang na 200 pamilya. Kasunod ng insidente at ang inaakalang kawalan ng katarungan sa inasal ni Prewa, ang angkan ay naharap sa mga negatibong komento at pagsisiyasat mula sa mga Thai. Isang kanatawan ng Tepasadin clan ay nakiusap sa publiko
na huwag sisihin ng buong angkan sa pagkakamali ni Prewa at binigyan diin na kailanman ay hindi tinangka ni Prewa na takasan ang hustisya. Sa parusa naman ni Prewa, nakaiwas siya makulong. Sa halip ay kailangan niya lang kumpletuhin ang 48 hours na community service bawat taon sa loob ng 4 na taon at pinagbawalan siyang magmaneho hanggang sa edad na 25 years old. Bukod pa rito, inutusan siyang magbayad ng kompensasyon sa mga biktima na unang humingi ng 100 million baht. Gayunpaman naging kontrobersyal ang proseso ng settlement. Ang mga kinatawan ni Preya ay agresibong nakipagnegosasyon para ibaba ang halaga na para bang nakikipagtawaran sa presyo ng gulay sa isang palengke at hindi inisip ang mga buhay na nawala at naapektuhan sa trahedyang ito. Mula sa hiniling na 100 million baht ay naging 19.8 million baht na lamang ito o higit 30 million pesos sa pera natin ngayon. Walang magawa ang mga pamilya ng biktima at tinanggap na lamang ang pinababang compensation. Iba-iba ang natanggap ng mga biktima at pamilya ng mga namatay, mula sa humigit kumulang 880,000 hanggang 1.4 million baht bawat tao. Si Prewa at ang kanyang pamilya ay nagpakita ng kawalan ng pananagutan dahil sa hindi pagtupad sa napakagaan na parusa para sa kanyang pagkakasangkot sa aksidente. Kinailangan ni Prewa na kumpletuhin ang 138 hours na community service sa loob ng 4 na taon. Ngunit nabigo siyang i-report ito sa mga otoridad dahil hindi daw niya naintindihan ang panuntunan. Kaya't kinailangan niyang simulan muli ang kanyang community service noong June 2016 at magtrabaho ng 6 na oras sa isang araw sa Sinoy Hospital sa pangangasiwa ng isang probation officer. Natapos ang kanyang community service noong ding taong iyon. Samantala, ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay nahirapan makuha ang kabayarang ipinangako sa kanila. Ang kanilang mga pagsusumamo at protesta ay tila hindi pinansin. Gumawa ng legal na hakbang ang mga biktima para sana maibenta na ang ari-arian ng pamilya ni Prewa na pambayad sa kanilang napag-usapang kabayaran, ngunit walang natanggap na tugon mula sa pamilya ni Prewa. Isa pa, si Prewa ay bihirang humarap sa korte at kapag naman nandun siya, ay nanatili itong tahimik at hindi nakitaan ng pagsisisi sa nagawa. Ang asta ng pamilya ni Prewa sa korte ay nagpakita ng kawalan ng galang sa mga biktima na nakadama ng mababang pagtingin sa kanila. Isang kamag-anak ng isa sa mga biktima ang nagkomento sa pagiging tuso ng mga abogado ni Prewa na gaya ng pamilya nito ay mapapansin din ang hindi nila paghingi ng tawad at kawalan ng pagsisisi. Sa loob ng 9 na taon, ang mga biktima ay tahimik na naghintay para sa nararapat na kabayaran, ngunit hindi ito dumating. Ang hindi pagkilos ni Prewa at ng kanyang pamilya ay nakadagdag sa naramdamang pagkayamot ng mga biktima. Para bang ang desisyon ng korte ay tila itinuturing ng mga salita lamang na hindi kailangan sundin. Nadama ng mga biktima na kung gusto nila makatanggap ng hustisya ay kailangan nilang ipagpatuloy ang laban kahit na ito ay nagbibigay na ng emosyonal na pagpapahirap sa mga biktima ng aksidente. Si Warunyo Kechu, isa sa mga biktima na nasugatan sa aksidente, ay nagsabing ramdam niya na walang pakialam si Prewa at ang kanyang pamilya. 2 buwan siyang namalagi sa ospital dahil sa malubhang mga sugat na natamo at siya ang nagbayad sa mga gastusin kahit dapat hindi siya ang namomroblema dito dahil hindi naman siya ang dahilan ng aksidente. Sa isang Twitter post noong 2019, ikinuwento ni Warunyo na matagal niyang inantay ang kabayaran at pananagutan galing kay Prewa. Dagdag niya na dinalaw siya ni Prewa kasama ang kanyang ina noon sa ospital. Sa pagbisitang ito, ang ina ni Prewa ang halos nagsasalita noong oras na iyon at hinikayat niya ang kanyang anak na humingi ng tawad sa kanya at noon lamang nagsalita si Prewa. Pagkatapos ay inalok siya ng mga dessert at nagpakuha ng litrato kasama siya. Nalaman ni Warunyo sa mga nurse na bago pala pumasok si Prewa sa kwarto niya ay humingi pa ito ng wheelchair para siguro magmukha siyang kawawa. Kaya't lalong nagalit at hindi makapaniwala sa mga inasal ni Prewa ang mga netizens. Pagtungtong ni Prewa ng 21 years old ay nag-apela ang kanyang mga abogado, ngunit ito ay ibinasura ng korte. Ang patuloy na laban sa korte at ang kawalan ng pananagutan mula kay Prewa
ay muling bumuhay sa kalungkutan at hinagpis na naramdaman ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Iginalang nila ang desisyon ng korte, ngunit nanatiling labis na bigo sa kawalan ng tunay na pananagutan at pagtatapos ng kaso. Lagi kasing naghahain ng apela ang kabilang kampo na bawasan na ang kompensasyon at hindi na panagutin si Prewa dahil ang driver daw ng van ang may kasalanan sa aksidente. Hindi nawala sa mata ng publiko si Prewa sa kabila ng trahedya na dinulot niya. Maganda ang buhay niya pero mas naging pribado ito sa kanyang ginagalawan. Ayon sa mga ulat at batay sa mga legal na dokumento, 2 beses binago ni Prewa ang kanyang pangalan mula Orachorn na naging Babucha at nang ikasal sa isang dating miyembro ng National Legislative Assembly ay naging Rawin Biron Arungwongse. Nagawa niyang mapanatili ang isang matiwasay at komportableng pamumuhay. Ngunit sa isang panayam noong 2019 ay ipinahayag na diborsyada na si Prewa pero hindi malinaw kung kailan ito nangyari. May mga chismis na lumabas na parte na siya ng Ministry of Defense. Ngunit nilinaw ng mga opisyal doon na siya ay bumagsak sa pagsusulit. Nanatiling tahimik si Prewa tungkol sa aksidente na hindi man lang nagpahayag ng pampublikong paghingi ng tawad o nagpakita ng totoong pagmamalasakit. Ang mga biktima naman ay patuloy na dinadala ang mga pisikal at emosyonal na sugat na natamo sa insidente. Wala silang pera at impluwensyang taglay ng pamilya ni Prewa, kaya't napapatanong sila kung patas nga ba ang hustisya. Ang kanilang pagdurusa na nakadagdag sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at mga pinsala na natamo ay pinalala ng pakiramdam na ipinagkait sa kanila ang hustisya dahil lang sa kapangyarihan na meron ang salarin. Ang insidente at ang mga binunga nito ay naging paksa ng mainit na talakayan sa social media. Ginamit ng mga tao ang hashtag na Prewa9Bodies upang ipakita ang pagdurusa ng mga biktima at ang kawalan ng pananagutan mula kay Prewa at ng kanyang pamilya. Sa isang panayam noong 2019, nakiusap ang ina ni Prewa na tulungan sila na mabenta ang kanilang lupain para mabayaran na ang mga biktima. Sinabi pa nito na kulang ang kanilang cash upang punuan ito. Nagmakaawa siya sa Ministry of Justice na sila na muna ang magbayad sa mga biktima galing sa kanilang pondo at babayaran na lang ng pamilya ni Prewa ang gobyerno kung nabenta na ang mga lupain. Ngunit sabi ng Justice Ministry ay wala sa batas ang nagsasabing maaari nilang gawin ito. Ang mayamang angkan naman ng Tepasadin ay nagbigay din ng maliit na donasyon para sa paghihirap ng mga biktima na ipagpatuloy ang laban upang makamit ang hustisya. Isang tseke na nagkakahalaga ng 500,000 baht ang kanilang ipinakita at ibinigay sa kinatawan ng mga biktima. Humingi ng tawad ang ina ni Prewa dahil sa hindi nila agarang pag-asikaso sa kailangang bayaran. At sinabi pa na ang anak na si Prewa ay mayroon ng depresyon at natatakot sila na baka ito magtangkang kitilin ang sariling buhay. Dagdag pa niya na dahil sa kasong ito ang buong pamilya niya ay nagdudusa na kailangan pa nilang uminom ng pampatulog gabi-gabi para lang makapagpahinga. Noong July 2019, lumabas ang mga ulat na ang pamilya ni Prewa ay nagpaplano na isumite ang kompensasyon sa civil court sa August 6 bago ang itinakdang deadline. Ang dapat nilang bayaran ay lumobo sa 42.6 million baht. Ang pagtaas na ito ay dahil sa naipon na interes mula noong 2010 at mga karagdagang fees. Ang oras dito ay naging kritikal dahil ang deadline para sa pagbabayad ay August 28 at ang hindi pagtupad nito ay maaaring magresulta sa isang matinding pinsala sa kayamanan ng pamilya ni Prewa. Matapos magprotesta ng mga biktima dahil sa naantalang kompensasyon, iniutos ng korte na maaaring ibenta o i-auction ng execution department ang mga ari-arian ng pamilya ni Prewa upang matiyak na matatanggap na ng pamilya ng mga biktima sa loob ng 6 na buwan ang kanilang mga nararapat na kabayaran sa nangyaring aksidente. Noong August 8, 2019, ang kaso ay natapos na dahil ang mga biktima ay ganap na nabayaran. Ang kaso ni Prewa ay patuloy na pinag-uusapan at pinagdedebatihan lalo na ang tungkol sa kung naging sapat ba ang parusang natanggap niya. Ano sa tingin nyo?
Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana maging paalala po ito na laging mag-ingat sa pagmamaneho o sa kung anuman ang inyong gagawin dahil ang isang maling desisyon ay maaaring makaapekto sa inyo habang buhay. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.